Magandang umaga po sa ating lahat at bilang isang pamilya, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pananalangin para po sa mga concerns ng bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa buong isang linggong nakalipas. Salamat po, Ama, sa iyong katapatan na aming naranasan. Salamat po sapagkat ang pag-ibig niyo po ay amin din pong hindi lamang nakita, nadama at nadanasan din po ng bawat isa. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa mga pagpapala na ibinuhos niyo po sa bawat isa po sa amin. At salamat po ngayon na kami ay magkakasama para po sama-samang sasamba po sa inyo. Salamat po, Ama, sapagkat maaari kaming tumawag sa inyo. Maaari po namin kayong tawaging Ama. At salamat po, Ama, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos at gumagawa sa amin. Manaming banal, kung may mga bagay po na nasa amin ngayon na magiging dahilan para kami po ay hindi niyo po pakinggan, kami po, Ama, ay nagsisisi sa aming mga kasalanan at humingi po kami ng kapatawaran. Dalangin po namin na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus ang siyang maglinis sa bawat isa po sa amin. At puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu, siya ang mag-control po sa buhay po namin, upang kahit po sa papanalangin po namin ito ay maluwalhati po namin kayo sa pamagitan po ng pananalangin po ng mga kalooban niyo po para sa aming mga buhay. Manaming banal, ang dalangin ko po ang bawat isa po na miyembro po ng Emmanuel Baptist Church, pamilya ng Emmanuel Baptist Church. Dalangin po namin, Ama, ang iyong pag-iingat at proteksyon sa araw-araw po, Ama. Yung iba po ay pumapasok na sa physically sa mga trabaho. Yung iba ay nasa online pa rin. Yung mga iba ay nagsimula na ng klase. Yung iba po, Ama, ay nagpe-prepare. Dalangin ko po, Ama, ang iyong proteksyon sa bawat isa po, Ama. Protektahan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalong-lalo na po yung mga frontliners po, Ama. At yung sa araw-araw ay lumalabas at nagbabiyahe. Protektahan niyo po kami sa coronavirus pong ito. Dalangin namin na kalooban niyo po kami ng malakas na pangangatawan para po itong kalakasan at katalinuhan na manggagaling po sa inyo ay magamit namin sa paglilingkod po namin sa inyo. Ama naming banal, ganun din po ang paglago po ng bawat isa sa araw-araw sa iyong biyaya at pagkilos ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Ama, na mag-set ng time na kung saan kami po ay hindi lamang magbabasa kundi mag-aaral ng iyong salita. At ito po ay ituturo niyo po sa amin kung paano po namin mailalapat sa aming buhay. Mag-set ang bawat isa rin po, Ama, ng time ng pananalangin sa inyo. Dalangin namin na magkaloob ang bawat isa po sa amin ng panahon na pagsamba sa araw-araw, panahon ng pananalangin, hindi lamang para sa aming sarili, kundi sa bawat isa po, Ama, at para na rin po sa aming bayan. Ganon din po, Ama, dalangin namin na sa tuwing bubuksan po namin ang iyong salita ay ang banal na Espiritu ang siyang kikilos at mauunawaan po namin ito. At ito po ay magiging dahilan ng paglago ng bawat isa po, Ama. Kahit po hindi kami nakikita physically, dalangin namin na ang bawat isa po ay lumalago. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapala sa mga gawain sa araw-araw po na everyday Bible commitment. Dalangin namin na magbunga ito sa aming mga buhay. Marami kaming matutunan at maisapamuhay po, Ama, buhat sa iyong salita. Ganon din ang online prayer meeting. Palain niyo po ito, Ama, at bigyang bunga. Ganon din ang Sunday School. Dalangin namin na ma-enjoy ng bawat isa ang pagsasama-sama at pag-aaral po ng iyong salita kahit po sa online po, Ama, at ang aming pong worship service. Kung kinakailangan po minsan na mag-meeting ang mga grupo sa church, online, bigyan niyo po ng magandang panahon. Dalangin po namin, Ama, na bilang isang pamilya, bagamat magkakalayo po, ay magkakalapit po ang aming puso at nagkakaisa po ito ng pag-ibig sa inyo, ng pagsamba po sa inyo, at pamumuhay po para po sa inyo. Manaming banal, ang bawat isa po sa amin ay pinagkakatiwala po namin sa inyo na kayo po ang magpo-provide din ng aming po mga pangangailangan.
Ang bawat isa pong pamilya po, Ama, kayo ang magbibigay ng pangangailangan. At ang dalangin namin po, Ama, na ang biyaya pong ito ay ibubuhos niyo po sa bawat isa. At ito po, Ama, ay meron pang mga sobra na ma-share po namin sa iba. Dalangin po namin, Ama, na pagpapalain niyo po ang bawat isa at ang bawat isa po sa amin ay magiging pagpapala sa lahat, lalong-lalo na po sa mga kapatiran. Alam niyo po ang sitwasyon po, Ama, ng bawat isa po sa amin. Meron po mga may sakit, meron po mga nangihina physically. Dalangin namin ang kagalingan na nagbubuhat po sa inyo. Yung iba po, Ama, ay kailangan pumunta ng doktor, magpa-check. Yung iba ay kailangan magpunta ng mga klinik o hospital. Poprotektahan niyo po, Ama. Dalangin po namin na kayo po magpapagaling po sa amin sapagkat nasa inyo po ang kagalingan. At kayo rin po magpo-provide ng mga pangbili po ng mga gamot at pampatingin po sa mga doktor. Manaming banal, mga kapatiran po namin na malalayo rin sa aming piling. Ihanda niyo po palain niyo po ang gawain sa Cambodia sa pangunguna po ni Teacher LV. Pangunahan niyo po siya, Ama. At ihanda niyo po sa darating na anniversary sa susunod na buwan. Ganon din po kami rito sa Pilipinas ay makapaghanda ng part po namin para po sa anniversary ito. Manaming banal, marami pong bagay na bawat isa po sa amin na hindi namin marahil na share sa bawat isa for prayer concerns. Ngunit salamat sapagkat alam niyo po ito, Ama. At itong mga bagay pong ito ay pinagsasama-sama po namin ngayong umaga pong ito. At ipinagkakatiwala po namin sa iyong makapangyarihang kamay sapagkat kayo po ang aming Ama, sapagkat iniibig niyo po kami at hindi niyo po kami pababayaan. Sapagkat ito po'y dalangin po namin sa matamis na pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli mga kapatid, mga minamahal. Samahan po ninyo ako at atin pong buksan ang atin pong mga kopya ng salita ng Panginoon sa aklat po ng mga awit, kabanatang 71, at atin pong basahin ang talatang 1 hanggang 8. Napakaganda po ng panalangin ito ng pagtitiwala sa ating Panginoon na sa panahon ng takot, sa panahon ng pag-aalinlangan, siya ang ating matibay na muog at maaasahan na malalapitan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo po ako sapagkat ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mabagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw.
Sa marami, ang buhay ko ay buhay na mahiwaga. Malakas kang katulong ko na di nila maunawa. Kaya ako'y nagpupuri buong araw. Akin ngayong iahayag ang taglay mong karangalan. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita sa ating mga buhay at nawa magbigay ito ng patuloy na pag-asa sa atin at patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, hayag po ang aming buhay sa inyo, hayag ang aming mga itinatago sa inyo. Kung kaya, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo na sa amin pong pananambahan ay marapati ninyo, Panginoon, na ang aming buhay ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, sa anumang bahid ng kasalanan, karumihan, sa amin pong pagharap sa inyo, o banal na Diyos. Nagpapakumbaba po kami at humihingi ng inyo pong awa at habag. Loobin mo, Panginoon, na sa pananambahan na ito ay maitaas namin ang iyong pangalan sa amin pong pag-aawitan. Gamitin mo si kapatid na Yutaka na kami ay pangunahan at umawit mula sa amin pong mga puso. Ipahayag, Panginoon, ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa inyo. Inilalapit din namin si Pastor Jasper na magdadala ng inyong salita. Itago mo, Panginoon, sa likod ng iyong kaluwalhatian upang sa ganon kayo lamang, Panginoon, ang aming pakinggan. Ang inyong mensahe ang aming marinig. At hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi amin pong isabuhay ang mga katotohanan na ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong lingkod. Patuloy na pinangahawakan namin, Panginoon, ang inyong mga pangako na kayo ang aming pag-asa sa tila bagang mundong ito na nawawalan na ng pag-asa. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. At kayo'y aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ihanda mo ang aming puso't isipan sa pananambahang ito. Turuan mo kami na sumamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat sa iyong papuri at kami po'y lubusan nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating pong buhay na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat ulit. So our first song is about praising Him. Psalm 152 says, "Praise Him according to His excellent greatness." So let's start our worship service with a praise song written by Fanny Crosby.
second song is a song about praise again. It's another song by Fanny Crosby. In the midst of the uncertainties in this world, there's only one thing that we can claim that is sure, and that is the blessed assurance of salvation. And the song says, what we can be assured is Jesus is mine. The fact that Jesus is mine and heir of salvation, that we are the purchase of God and the bought of His Spirit and washed in His blood. So let's sing our second song, Blessed Assurance. Third song, since tayo ay nasa month of August, and this is called a Buwan na Wika, no? Buwan na Wika. So, kahit isa lang po, kakanta tayo ng Tagalog song. A very familiar song. This is To God Be the Glory. How Great Thou Art. In Tagalog, O Haring Diyos, dakila ka. Sing verse 1, 2, and 4.
Magandang umaga po muli sa lahat. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At salamat po, choir, sa napakamagandang mensahe ng kanta. Lumang kanta na po ito, pero iba po yung arrangement at nakaka-refresh pong pakinggan. Ano? Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art. So, this morning po, naway, as we study the Word of God, ay naway patuloy nating makita yung kadakilaan ng Panginoon. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Basahin ko po. Nasa series po tayo ngayong month na ito, patungkol sa pag-asang meron tayo. Hope from the world, hope for the world. Yan po yung topic natin this month. Basahin ko po, verse 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong katapatan sa aming buhay, sa iyong protection, sa iyong gabay.
At salamat pong muli, Panginoon, sa oras na ito na binigay niyo sa amin para pag-aralan ng iyong salita. And ito na naman po kami, hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na patuloy mangusap sa amin. Naway tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ng iyong salita. Naway patuloy namin makita, Panginoon, yung goodness mo, yung grace mo, yung faithfulness mo, yung glory mo, Panginoon, sa iyong salita. So, gabayan mo po kami ngayong umagang ito, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Hope or pag-asa po yung ating pinag-aaralan. And lahat naman po ng tao sa mundo ay meron pong tinatawag na hope or pag-asa. Or lahat naman po tayo umaasa, no? Pero may difference lang po ang pag-asa na meron tayo, mga Christians, mga nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa mga tao na walang Kristo sa kanilang buhay. Sila rin po ay umaasa. Ang kinaibahan lang po nun, ang pag-asa po na meron tayo, ito po ay buhay na pag-asa. Ito po ang ating pag-aaralan this morning, no? Buhay na pag-asa. Or sabi nga po ni Pastor Roy sa kanyang preaching last Sunday, assured hope. Meron po tayong assured hope. Sa unbelievers, sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay, nakakalungkot man po, pero yung kanilang pag-asa po ay dead or false hope. Na-define po last time yung ibig sabihin ng hope. Ito po ay joyful anticipation of something good. Hindi po siya wishful thinking, hindi yung sana, ganun, ano? Kasi ito nga po ay assured hope, sabi ni Pastor Roy last time. It means it will happen. It will surely happen. And in times like this, napakarami pong hindi magagandang nangyayari sa ating bansa. No? Nakakaranas tayo ng sufferings, trials, problems. Minsan napufrustrate tayo dahil sa nangyayari sa ating gobyerno, no? Sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Talagang nakakaapekto sa atin ito, no? Even sa ating pananampalataya, I believe nakakaapekto ito. And it's possible na dahil sa mga nangyayaring ito, pwede pong mayanig ang ating mga faith. Pwedeng mag-waver ang ating mga faith. Kaya nga po ito sinulat ni Apostle Peter to encourage those persecuted Gentiles and Jewish believers during their time. They were persecuted. Sino yung nagpa-persecute sa kanila? Yung mga Jewish people din. And yung Roman government because of their belief. Apostle Peter wrote this letter to remind these believers na despite sa mga nararanasan nila na persecutions, they should continue. No? They should continue sa kanilang faith. Patuloy dapat silang umasa sa Panginoong Diyos. No? Possible din po kasi na baka tumalikod na rin sila. No? Baka maging bitter sila. Baka talikuran po nila yung pag-asang meron sila. Kaya ito si Apostle Peter, they are reminding them. They are motivating them. They are encouraging them to continue. Because we have a living hope. Sa King James Version, ginamit yung word na lively. We have a lively hope. No? Buhay. Buhay po na pag-asa ang meron tayo. And I believe sa time na to, no, kahit mga believers na po tayo, kailangan pa rin natin ang mensaheng ito. No? Kailangan pa rin natin ito. And sa mga unbelievers, kung tayong mga believers, kailangan natin ito, mas kailangan ito ng mga unbelievers. Sa verse 3 to 5, makikita po natin ang doxology or ang praise ni Apostle Peter. He is praising God, the Father and His Son, Jesus Christ. Na kahit, itong sulat nga po ito, binigay niya para sa mga persecuted believers, pero sinasabi niya na, despite sa mga nararanasan yung ito, we should still praise God because we have a living hope.
Because we have a living hope. Ang idea po sa ating text na pag-aaralan ay ito po. Trials, sufferings, and problems are always present to every faithful believer. Apostle Peter is reminding us that in spite of these circumstances, there is a reason to be hopeful. Kaya ang challenge ko rin po sa umagang ito, na tayong mga believers, we should continue to be hopeful amidst trials and persecutions. Kahit anong trials, kahit anong problema, dapat patuloy po tayong maging hopeful. Now, what are the reasons on why we should continue to be hopeful? Ano po yung mga rason na makikita natin sa text nating pag-aaralan? Merong dalawa lamang po akong gustong ipahagi this morning. Dalawa lamang po. Una po, because of our salvation. Because of the salvation that we have, makikita po natin yan sa verse 3. The first reason kung bakit tayo dapat maging hopeful, no, ay dahil sa ating new birth. Ano? Dahil sa ating new birth. Sabi diyan, verse 3, He has caused us to be born again. He has caused us to be born again. And familiar po tayo sa word na born again. Being born again means born from above. Hindi po physical na ipapanganak muli. And makikita natin yan sa book of John, chapter 3, ang pag-uusap po ni Jesus Christ at ni Nicodemus. Ito po, sabi dyan, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. So in order for a person to be saved, he or she must be born again. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Born again, not of the flesh, but of the Spirit. It is a spiritual transformation. Yung oras po na tinanggap natin ng Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, we are born again. Hindi po yan dahil sa sarili nating gawa. Ito po ay supernatural thing na nangyayari na ang Diyos lamang ang makakagawa. Sabi dyan, He has caused us. He has caused us. Hindi po sa atin. Hindi po natin gawa. Kundi ito po ay gawa ng Panginoong Diyos. Kaya makikita natin na ang ating spiritual birth or ang ating new birth, ang ating kaligtasan is not based on our own perfection or righteousness. Very familiar po tayo sa Ephesians 2:8 and 9. Lagi ko po ata itong binabanggit every time mag-preach ako. Not of works. Not of works, hindi po sa mabuting gawa. No? Kung nakabase po ang kaligtasan sa ating mabuting gawa, then we have no hope. We have no hope kasi sinasabi ng Biblia, there is no righteous, no not one. And lahat actually ng good works natin is like filthy rags. No? Sa mata ng Panginoon, maruming basahan. Kaya wala po tayong hope kapag nakasalalay sa atin ang ating kaligtasan. Sa New Testament po, itong mga Pharisees na ito, they thought na they were saved because of their self-righteousness. No? Actually, they always boast about their good deeds. Lagi nilang pinapakita sa public yung kanilang mabuting gawa. No? Makita natin sa Luke chapter 18, verses 9 to 14. Sinabi ng Panginoong Jesus ang parable na ito about the Pharisee and the tax collector. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give 10% of all that I get.
But the tax collector, ito yung difference nung dalawa. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So dito po sa parable na ito, yung kausap po ng Panginoong Jesus ay yung mga taong naniniwala sa kanilang mabuting gawa. No? Naniniwala sila sa kanilang self-righteousness. At mababa yung tingin nila sa mga taong hindi nila kapareho. Pero makikita natin sa verse 9. No? Na itong tax collector na sa mata ng iba mas makasalanan, siya yung napatawad. Ano? He humbled himself and asked God for mercy. Sabi dun sa binasa natin, he would not even look up to heaven because he realized the heaviness of the sin he has done. Kaya yung tax collector, he was saved because of God's mercy, while this self-righteous and proud Pharisee, pinagmamayabang niya yung kanyang gawa, he is condemned. He is condemned. Kaya brothers and sisters in the Lord, hindi po sa sariling gawa tayo maliligtas. We cannot get God's favor or mercy sa ating self-works or self-righteousness. Kaya pangalawa po na dapat nating tandaan, our salvation is based by God's mercy alone. Sabi dyan sa verse 3, according to His great mercy. Nung July po ba yun? Series ng about mercy. No? God's grace and mercy. And napag-aralan din natin na magkaiba ang mercy and grace. Okay? Pag sinabi nating grace, niligtas po tayo kahit di tayo deserving, di ba? We received something that we don't deserve. Yan po ang grace. While ang mercy naman po is we deserve something, we deserve hell, pero hindi tayo dinala ng Panginoong Diyos sa impyerno. Yan po ang mercy. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Now, the question is, why do we need mercy? Why do we need mercy? Sabi ko nga po kanina, because we are sinners and we deserve to go to hell. Ephesians 2:1-3. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So mga kapatid sa Panginoon, before tayo naligtas, ito po tayo. Before natin tinanggap ang Panginoong Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sabi ni Apostle Paul dito, you were dead in the trespasses and sins. Patay po tayo dahil sa kasalanan ating ginawa. Kasalanan na ating ginawa. You once walked following the course of this world. Okay? Sinusunod natin yung prince of the power of the air. No? Ano po ba yung ginagawa natin before? Ayaw nating sundin ang Panginoon. Ayaw po nating sambahin ang Panginoong Diyos. Ayaw po nating bigyan ng papuri ang Panginoong Diyos na nararapat sa Kanya. Gusto po nating sundin yung sarili lang po nating kagustuhan. We are lovers of ourselves. We are lovers of this world more than lovers of God. Mas mahal po natin yung kasalanan natin kaysa sa Panginoong Diyos. No, ganun po tayo. Masyado tayong makasarili. Nakafocus tayo sa sarili natin. Ayan po ang description ng isang makasalanan. Ganyan po tayo before. And we are children of wrath. Sabi dyan sa Biblia. Pero sa 1 Peter 1:3, according to His great mercy, because of His great mercy, we didn't receive wrath.
No? Hindi natin natanggap yung dapat deserve natin, which is punishment, which is hell. Hindi tayo yung tumanggap. Alam niyo po kung sino ang tumanggap? Yung walang kasalanan. Ang Panginoong Jesus. Siya ang tumanggap lahat ng puot at galit ng Panginoong Diyos instead of us. Naranasan niya lahat yon sa cross of Calvary. Ganun po ang mercy ng Panginoong Diyos. Because of His great mercy. Maganda, hindi po tayo tumigil dyan sa verse 3, ano? Yan. But God, being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places. Because of His great mercy and love sa atin, pinatawad po niya tayo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya tayong mga anak niya. Because of His great mercy. Kaya I hope na this morning po, as we continue to think about the great mercy of God, the more sana na makapagbigay ito ng hope sa atin. No matter what problems or trials or sufferings we are experiencing right now, I hope na the mercy of God na naranasan natin, it will lead us to rejoice and worship Him no matter what happens sa atin. We have a hope that is a living hope because of God's great mercy. Pangatlo po, makikita din natin sa verse 3, our salvation is grounded in Christ's resurrection. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Meron pong kaligtasan hindi lamang po sa kamatayan ni Kristo, kundi dahil din po sa resurrection niya. Dahil din po sa resurrection niya. Ito po yung sabi ni Jesus Christ kay Martha before niya binuhay muli si Lazarus. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Ito po yung claim ni Jesus Christ. I am the resurrection and the life. Alam po natin yung nangyari, di ba? Umiyak po ang Panginoong Jesus. Jesus wept. Then after that, ano pong ginawa niya? Binuhay niyang muli si Lazarus. Sa 1 Corinthians 15:14 and sa 17, ito sabi ni Apostle Paul, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, your faith also is in vain. Verse 17, if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. If Christ did not resurrect from the dead, everything that He said was a lie. Yung faith po natin is useless, worthless. We are still in our sins. Wala po tayong pag-asa kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Jesus. Patay po yung ating pag-asa. Nung namatay po ang Panginoong Jesus, alam po natin yung nangyari sa mga disciples, di ba? Or nung pinapako pa lang siya, parang yung hope nila ay nawala. Kasi yung leader nila, si Jesus Christ, ay pinapako na sa krus. At namatay siya. And I believe the disciples were discouraged during that time. Baka iniisip nila na yung hope nila wala na. Hindi na nila ma-remember yung sinabi ng Panginoong Jesus na on the third day after His death, He will rise again. So nagsiwalaan na sila. No? Si Peter, dininay niya ang Panginoong Jesus 3 times. No? Nagkawatak-watak sila. Pero, after that, ano pong nangyari? No? Nabuhay pong muli ang Panginoong Jesus. And He showed Himself sa mga disciples. No?
At anong nangyari nung nagpakita siyang muli? No? Anong nangyari sa mga disciples? Their hope was renewed. Their hope was restored. Because of the resurrection of Christ, they became more faithful, more motivated, and more willing to suffer for Christ's sake. No, nakita natin yan. Kung paano sila nabuhay muli after the resurrection of Jesus Christ. Kaya tandaan po natin, yung resurrection po ni Jesus Christ, it is the basis of our hope. It is the basis of our salvation. Kapag hindi po siya nabuhay muli, ay sinungaling po siya. Pero hindi po. Nabuhay siyang muli. Ibig sabihin, totoo po ang ating Panginoon. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Sabi ni Jesus Christ, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. Buhay po ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon na sinasamba ay buhay. Now, sa atin po, believers, kamusta po tayo? Knowing that Christ, the one whom we are following, is alive and is seated at the right hand of God, how does this affect you? How does this affect yung ating pamumuhay, yung ating pagsisilbi sa Kanya? I hope na katulad ng mga disciples, our hope will also be renewed, will be restored. Kahit may trials, may problems, may persecutions, I hope na itong mensahe pong ito, it will continue to refresh us. It will continue to encourage us and motivate us sa ating pagsisilbi sa Kanya. Now, the second reason, hindi lamang po dahil sa ating kaligtasan kung bakit dapat tayo ay patuloy na umasa sa Kanya, kundi because of our future inheritance. Verse 4, to an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. So pangalawa, dahil po sa ating inheritance, dahil sa ating future inheritance, dahil anak po tayo ng Diyos, dahil membro tayo ng pamilya niya, meron po tayong inheritance. Ephesians 1:11, in Him we have obtained an inheritance, having predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. We have obtained an inheritance. Meron tayong pagmamay-ari, or sa Tagalog, pamana. Pamana yung inheritance, Kung bibili po tayo ng mga items sa Shopee, di ba, nakakatuwa na pagdating ng item na yun ay may kasamang mga freebies. Di ba? Na-try ko po yun. May binili akong item tapos may kasamang mouse, mousepad. Uy, surprise. At kung bibili ka ng toothbrush, magandang may kasamang freebie na toothpaste, Nakakatuwa po na maraming freebies. Nung iniligtas po tayo ng Panginoon, napakarami pong freebies. Napakaraming blessings na dumating din po sa atin. Ito po, sabi sa Romans 8:17, now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. We are co-heirs with Christ. Tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Alam niyo po, lahat ng nakay Kristo, pagmamay-ari ni Kristo ay pagmamay-ari na rin po natin. Yan po yung blessing. Yan po yung freebies, na napunta sa atin. Labis-labis na biyaya ang natanggap natin dahil kay Kristo, dahil na kay Kristo tayo. At makikita natin, paano ba dinescribe ni Apostle Peter yung mga inheritance na ito? May 3 po dyan, sabi niyan.
imperishable. No? Ibig sabihin, hindi po nasisira. Kung yung pagkain, hindi po napapanis. Hindi po kinakalawang. Hindi rumurupok. Hindi natitibag. No? Walang expiration date. No? It will not subject to decay. Yan po yung inheritance na ating matatanggap. Pangalawa, undefiled. No? Free from contamination. It is perfect. It is pure. And pangatlo, unfading. No? Ibig sabihin po no, na yung inheritance natin is everlasting. No? Hindi po naluluma. Hindi kumukupas. Laging fresh, laging maganda. No? Kung ang bulaklak po or any earthly inheritance po ay nagfe-fade away, nalalanta, or nagbabago yung itsura, no? Sa umpisa, napakaganda. Pero pag tumagal, pumapangit na kasi nabubura na yung kulay. No? Yung lahat po ng inheritance natin dito sa mundo ay balang araw mawawala, papangit. No? Pero ang ating inheritance po sa langit, it will never fade away. It is unfading. At lahat po tayong mga believers, meron po tayong inheritance. And this inheritance will never be taken away from us. Baka iba po sa atin, iniisip na nako, baka mawala yung inheritance ko. Ano? Baka isang Sunday, hindi lang ako makaservice. Baka bawiin ng Panginoong Diyos yung aking inheritance. No? Uy, nag-backslide ako nung high school ako. Nako, baka wala na yung aking inheritance. Or hindi ako nag-join ng choir. Hindi ako nakasubmit ng video. Ano? Baka mawala yung inheritance ko. No? Baka sa iba sa atin may nag-iisip ng ganun. Ano? Pero hindi po. Ano? Hindi po. Makikita natin dyan, sa verse 4, sabi dyan, our inheritance is protected for us. Kept in heaven for you. Ano? Kept in heaven for you. Kept means guarded, reserved, or protected. Yung ating eternal inheritance is guarded or protected. Since God is the giver of our inheritance, siya rin po yung nagpo-protect nito. Magandang aralin po natin yung word na kept sa original language. Yung ibig sabihin po niyan sa original language, it means to keep an eye, to keep something in view, to hold firmly, to watch carefully, or to watch of it. And the same Greek word na ginamit po dyan ay ginamit din po sa ibang verses. Sa Acts 16:23, when they had struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard, the same word na ginamit, them securely. So ito po yung time na kinulong po si Apostle Paul and si Silas. So matinding pagbabantay ang ginagawa sa kanila ng guard. No? Sa Matthew 27 naman, now the centurion and those who were with him keeping guard over Jesus. So itong mga centurions na ito, grabe rin po yung pagbabantay nila sa Panginoong Jesus. And sa John 17:1, the same word na ginamit, ito yung prayer ng Panginoong Jesus. Sabi niya, I am no longer in the world, and yet they themselves are in the world, and I come to you, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one, even as we are. So yung panalangin dito ng ating Panginoong Jesus ay yung security ng mga believers, eternal security. No? So, makikita po natin dito sa word na yan yung pagbabantay, yung pag-iingat ng Panginoong Jesus sa ating inheritance. Bantay sarado po yung ating inheritance. And pangalawa, hindi lamang po ito protected for us, but we are also protected for it. Who by God's power are being guarded. Who by God's power are being guarded. Ang sinasabi po dyan, tayong mga believers, we are guarded, we are protected by God's power. And yung word po dyan na being guarded, although magkaiba sila ng Greek word dun sa kept,
Meron pong dalawang ibig sabihin yan. Una, to guard from attack and to prevent escape. No? To guard from attack and to prevent escape. Yan po yung ibig sabihin ng word na ginamit dyan. So, it has the idea ng matinding pagbabantay. No? Matinding pagbabantay. Parang yung military garrison kung saan merong isang troop ng mga sundalo na nakastation sa isang lugar para bantayan yung lugar na yon. Yung iba naman, sa bridge sila nagsiset up ng garrison. Kasi yung bridge daanan yan eh. So, mas madaling, hindi naman makakadaan yung mga tangke siguro. Kung hindi sa bridge, baka masira yung mga sasakyan. Kaya pag dumaan yung kalaban dyan, nakabantay na yung mga sundalo. Barilin nila agad kung yung mga kalaban. So, it has the idea of ano ba to? Sabi ko na, matinding pagbabantay. Kaya makikita natin dito sinasabi ni Apostle Peter, kayo mga believers, huwag kayong manghina. Meron kayong future inheritance na safe. At hindi lamang yun, kayo ay safe din sa kamay ng Panginoong Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Safe ka rin. We are safe. We are protected. We are protected. Kahit anong persecutions or troubles or trials ang dumating sa ating buhay, we are safe and sound sa kamay ng Panginoong Diyos. We are protected. Verse 5, through faith, are being guarded through faith. Yes po, we are protected by God. Pero sinama dito ni Apostle Paul, through faith. Ibig sabihin po nito, tayong mga Christians, meron din po tayong responsibility. And that is to continue sa pananampalataya. Yung responsibility natin is to continue to put our trust in Christ. The question is, anong mangyayari if we lose faith? What will happen to us kung nawalan tayo ng pananampalataya? Or is it possible for a true Christian, sa isang believer na maging unbeliever pong muli? Posible po kaya yon? No? Sometimes po, hindi po tayo perfect. At dumarating talaga yung time na nagwe-waver yung ating faith. Nanghihina tayo spiritually. Minsan nawawalan tayo sa landas. Minsan hindi tayo sumusunod sa Panginoong Diyos. Pero ako po, naniniwala ako na bilang isang totoong Kristiyano, even though our faith wavers sometimes, hindi po tayo totally na magiging faithless or mawawala yung ating pananampalataya. Why? Because we are protected by God Himself. Naniniwala po ako na ang isang totoong believer ay hindi na po yan, yes, tatalikod siya ngayon, pero babalik at babalik po yan sa Panginoon. Hindi po forever na tatalikod. Kaya walang believer na unbeliever. Hindi po ako naniniwala doon. Kasi andyan yung palo ng Panginoong Diyos. Talikod ka, sige, makaramdam ka ng masakit na palo ng Panginoong Diyos para lang bumalik ka. Sabi ni John MacArthur, the Christian's continued faith in God is evidence of His keeping and protecting work. At conversion, God energizes faith in believers' hearts, and as He keeps them, He continues to energize their faith. So God will continue to energize our faith. Upang sa ganun ay patuloy tayong manampalataya. Upang sa ganun ay mag-persevere tayo sa ating faith. Ang totoong Kristiyano, nagpa-persevere yan sa faith. Because God is the one who energizes his faith. And thirdly, itong future inheritance natin, it will soon be revealed.
Sabi niyan sa verse 5, for a salvation ready to be revealed in the last time. Someday po, kapag dumating na yung pinakahihintay natin, yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, makikita na po natin yung inheritance para sa atin, yung naihandang inheritance. Sa ngayon po ay nakaredy na po yan. Nakaredy na po yung ating inheritance. Ano? Pero someday pa natin yan makikita pagdating ng Panginoong Jesus, pag tinawag niya na tayo. Oh, what a glorious day that would be. Sabi nga nung kanta, no? When we all get to heaven and see Jesus. And pati yung inheritance natin, makikita na rin natin. Ano? Although hindi sinabi talaga ni Apostle Peter yung ano ba yung inheritance na yun? Ano? Sinabi lang niya na this is hindi ito nasisira, unfading. Yun na yung sinabi ni Apostle Peter no? Pero one thing is for sure, and I hope kung meron tayong great inheritance, dapat ito ay ang Panginoong Jesus mismo. Siya mismo ang ating inheritance. Sabi po sa Psalm 16, 5-6, The Lord is the inheritance and my cup. You support my lot. The lines have fallen to me in pleasant places. Indeed, my heritage are beautiful to me. Psalm 73, verse 25-26, Whom I have in heaven but you, and there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yan ang sinabi ng psalmist. And sa Lamentations naman, ito naman, sabi ni Jeremiah, The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I have hope in Him. Who is our greatest inheritance? That is the Lord Himself. That is the Lord Himself. Kaya mga kapatid po sa Panginoon, naway sa mga katotohanang ito, sa kaligtasan na meron po tayo, sa future inheritance po na meron tayo, naway makapagbigay ito ng reason sa atin to continue to be hopeful. Patuloy tayong umasa sa Panginoong Diyos. Or naway itong mga katotohanang ito ay patuloy na mag-restore sa ating hope. Naway patuloy ma-refresh ang ating hope. We have a living hope. Brothers and sisters in the Lord, buhay po yung ating pag-asa. Now, yung mga tao sa paligid natin, kailangan din po nila ng pag-asa. Yung mga kapitbahay natin, mga loved ones natin, friends natin na wala pang Kristo sa kanilang buhay. Wala po silang pag-asa unless makilala din po nila ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naway patuloy din natin silang ipanalangin at patuloy nating i-reach out sila, ibahagi ang gospel sa kanila. Upang sila rin po ay magkaroon ng ganitong pag-asa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat sa pag-asa na meron kami, na ibinigay mo sa amin. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Kung walang kaligtasan, Panginoon, para saan pat nabubuhay kami? Kung walang afterlife, para saan pat nabubuhay kami? Pero salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng eternal life through your Son, the Lord Jesus Christ. And thank you din, Panginoon, dahil merong naghihintay na inheritance para sa amin. Gamitin mo ang iyong salita, Panginoon, sa amin upang ito ay patuloy na magbigay encouragement, motivation sa aming pagsisilbi sa iyo. Again, we thank you, and ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen.
as a response to the message we heard, let's close our service with the last song, My Jesus, I Love Thee. 1 John 4:19 says, we love him because he first loved us. So let's sing, My Jesus, I Love Thee. My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior, art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me, and purchased my pardon on Calvary tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus is now. Verse 4. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the gleeful green crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito na inyong binigay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe ng mga awitin na aming inawit at sa mensahe sa iyong salita, Panginoon, na aming narinig ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Patuloy kang matapat, Panginoon. At patuloy mo kaming ginagabayan. And so, Panginoon, this week, sa aming pagbabalik sa aming mga trabaho, naway patuloy mong gabayan ang bawat isa. Patuloy mo po kaming protektahan. And i-ready mo na naman po kami for next Sunday, Panginoon. As we again listen to the preaching of your word. Salamat po muli, Panginoon, at patuloy naming ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papurit, pasasalamat. Now unto him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen and amen. Magandang araw po sa lahat. God bless po.